Welcome sa Hey Anime Sensei! Sa ating pagpapatuloy ay pumasok na sila Seika sa academy at habang nasa daan ay nakita nila si Amo, at binati ito ni Seika ng magandang umaga ngunit maganda ang lola nyo, kaya huyo ka. Sinabi nito na wag siyang kausapin na para bang magkakilala ito. Ang resulta ay napahiya ang ating bida na para bang binasted siya. Si Amo ay gustong gawing kaibigan ni Seika para sa kanyang ultimate goal na hindi mangyari ulit ang masaklap na nangyari sa kanya sa nakaraan. Habang naglalakad sa napakagandang academy campus papunta sa classroom ang dalawa ay nakapag-teleport ito bigla. Nang napansin ito na mahuhulugan sila ng isang bagay. Ang bagay pala na ito ay mula sa kanilang teacher na para sa kanyang research kasi gusto nitong dalhin ito sa ibang floor. Kaya pagdadahilan nito ay hindi siya masyadong magaling sa paggamit ng dark magic kasi isa itong light element specialist. Naalala ni Seika na ang gravity, space at time ay kinokontrol ng dark element. Habang ang liwanag at kidlat naman ay para sa light element. Napagtanto ng ating bida na mga ganitong tao ay bihira lamang dahil may abilidad itong gumamit ng dalawang elements. Nang matapos ang klase ay humingi ng tulong ang guro nila para sa dalawang top students na si Amo at Effa, para sa isang tradisyonal na seremonya para dalhin ang bagong listahan ng mga students sa isang templo sa kagubatan. May kutob si Seika na may hindi tama kaya inutusan nito si Effa na tanggihan ang hiling ng kanilang guro, para sa isang ceremonial rite, kasi ang Rodnia Forest ay ang lugar kung saan ito nakita ang demonyong si Galleos. At dahil tinanggihan ni Effa na pumunta sa kagubatan sa utos ni Seika, automatic na ang pangatlong top student ang hahalili dito, at ito ay ang ating bida. Umaayon sa plano ni Seika ang mga nangyayari para mapalapit sa babae na gagawin itong pinakamalakas sa mata ng tao. Dumating na ang araw ng ceremonial rites at habang nasa daan ay unang binuksan ni Amo ang rated SPG na topic. Ilang sandali lamang ay nakaramdam ito ng pananakit ng ulo habang may napansin namang magic circle si Seika sa may putol na puno, at biglang nag-activate ito papunta sa isang tagong dungeon. Biglang nagpakita ang mga monster sa madilim na dungeon at namangha si Seika sa kanyang nakita nang may biglang lumitaw sa likod ni Amo. Ngunit to the rescue ang ating bida. Nagtaka ang babae dahil hindi pa umano nito naririnig ang wooden stake na ginamit ni Seika, kaya sinabi na lang nito nakakapag-aral ito ng mga spells kumpara sa ibang tao dahil isa itong lamprobe. Medyo madilim ang lugar kaya ginamit ni Seika ang teknik nito na sinabi niyang isang anting-anting, nang tinanong ng babae kung nakakagamit siya ng light magic. Sa kanilang paglalakad para mahanap ang exit ay naglagay ng mga paper dolls si Seika sa kisame para makatulong sa mga shakigami nitong ginawa niyang bubuyog na nasa labas. Lumipas ang mga sandali habang naghahanap ng exit ay may nakaharap ulit silang mga monster at dumating sa point na niligtas ulit ni Seika si Amo, dahil malalakas na ang mga halimaw na nakaharap nila. Nang masigurado ni Seika na nahimatay na si Amo ay tinawag nito ang kanyang giant centipede at winalis lang ang mga halimaw na parang mga dahon. Inilipat ni Seika ang mga sugat ni Amo sa isang paper doll kaya paggising nito ay wala na itong nararamdaman kaya tinanong nito si Seika na kung gumagamit din ito ng healing magic. Ilang saglit lamang ay sumakit ulit ang ulo ng babae kaya naglagay si Seika ng barrier at nalaman nito na dahil pala sa sumpa kaya nakakaranas si Amo ng pananakit ng ulo. Pinasuri ng babae kung merong mga marka ng sumpa sa kanyang katawan ngunit walang nakita si Seika at nag-assume na baka kasing kulay ito ng balat niya kaya hindi mahalata. Habang nasa loob ng barrier ay napakwento si Amo tungkol sa buhay nito kaya nalaman ni Seika na kaya pala magaling ito sa pakikipaglaban dahil kapwa ang mga magulang nito ay adventurer. At bata pa lamang ito ay napasabak na ito sa mga labanan. May isa pang pangyayari na naubos ang kasamahang adventurer nito at siya lamang ang natirang buhay sa grupo kaya inisip ng mga tao na siya ay isang baliw sa labanan o isang baliw talaga. Dahil dito patanong na lang na sinabi ni Amo kung kakaiba siya dahil masaya ito habang nakikipaglaban sa mga monster na sinagot naman ni Seika na hindi. Masaya nang nagpatuloy ang dalawa dahil nasabi ni Amo ang lahat ng mabibigat sa loob niya sa isang tao. Sa sobrang saya ay dinurog lang nila ang mga halimaw na nakasalubong nila. Sa kanilang patuloy na paglalakad ay narating na nila ang isang kwarto kung saan naghihintay ang dungeon boss. Pinalakas muna ni Seika ang loob ni Amo dahil sinabi nito na hindi umano nila kayang talunin ang dungeon boss dahil masyado itong mapanganib. Biglang nagising ang halimaw nang maramdamang may pumasok sa kanyang teritoryo. Inatake ito ni Seika ngunit walang epekto. Nag-ingat si Seika nang malaman nitong ang binuga nito ay isang asido.
Walang epekto ang wind magic ni Amu pero nagalit ang dungeon boss kaya sa pag-roar nito ay ang pagkakataong inaantay ni Seika para gamitin ang metal element nito na blast nail art. Nang bumagsak ay inutusan ni Seika si Amu na patamaan nito ang ulo ng fireball at nang masunog ang metal na tumerak sa ngalangala ng halimaw ay bigla itong sumabog at nagbigay daan para sa isang final blow. Pagkatapos matalo ang dungeon boss ay kinuha ni Seika ang legendary sword at binigay kay Amu, habang ang singsing ay kinuha ni Seika, dahil may nararamdaman itong kapangyarihan sa loob nito. Nang makalabas ay binalikan ni Seika ang professor dahil ito ang taong responsable sa dungeon incident at ang tumulong sa paggawa ng magic, para sa invasion force ng dahil sa kanyang Shikigami. Sinabi nito sa lalaki na nilagay niya ang sumpa sa kanyang magic doll kaya nasa magandang kalusugan pa rin si Amo. Nagpakilala ang professor na ito na kahit ito'y tao ay isa itong agent ng mga demonyo at hindi lang naman ang mga demonyo ang gumagawa nito pati ang Empire ay gumagamit din ng mga devil agents. Nalaman ni Seika kung paano nakuha ni Amo ang sumpa at ito ay kapag nalagyan ka ng tinatawag na devil's blood. Tinawag ni Seika ang demonyong kinulong niya sa void at hinayaan nito na maligo sa dugo ng demonyo para magkaroon siya ng sumpa. Pagkatapos ay binalik nito ang sumpa sa taong gumawa nito at sinabing ang mga sumpa ay ang specialty ng exorcist na kagaya niya. Isang taon na ang lumipas magmula nang matapos ang devil attack ay hindi na ito nasundan pa. Nilagyan ni Seika ng mga spy ang paligid ng academy kung sakali mang maulit muli ang pagsalakay ng mga demonyo. Habang nasa academy ay pinatawag si Seika kasama si Efa sa principal's office, para sabihing sumali ang isa sa kanila sa war tournament ng capital kasama ang isa pang student na si Mabel Crane, para mapaganda ang reputasyon ng academy. Napansin ng principal na may pagkakahalintulad si Seika sa uncle nito pagdating sa pananalita kaya dito ay nabigla si Seika, na may kapatid pa pala ang kanyang ama. Habang naglalakad ay hindi matanggap ni Amo na hindi siya napili ng principal kaya kung ano ang pinagsasabi nito sa bagong student na si Mabel. Narinig ni Mabel ang usapan ng tatlo sa kanya at sinabing mahina si Amo kaya hindi ito napili ng principal. Sinubukan ni Amo kung may ibubuga ba itong si Mabel ngunit nabigla ito nang magbanggaan ang kanilang mga espada, at sa huli ay natalo si Amo ngunit napansin ito na gumamit ang babae ng dark magic. Umalis na sila Seika at ang bagong student habang sumama si Amo at Efa sakay ng isang kalesa papunta sa kapital, para sa tournament na sasalihan ng dalawa. Pagdating ng ating bida sa kapital ay tiningnan muna nito kung kasali ang pangalan niya at ni Mabel sa bracket. Nang makampirma na nasa listahan sila ay sinabi nitong mag-explore muna sila Amo at Efa sa kapital, habang ang ating bida naman ay mag-iimbestiga dahil may rason umano kung bakit siya ang pinili at hindi si Amo. Sa loob ng arena magiliw na nagsalita ang babaeng announcer at pinabatid nito sa mga tao na ang rules ay nabago na. Simula ngayon at sa mga susunod na taon ay papayagan na ang paggamit ng magic, at ang resulta ng bagong rules na ito ay kalahati ng mga kalahok ngayong taon ay puro mage. Nag-umpisa na ang tournament at ang unang kalahok na tinawag ay si Seika, habang ang makakalaban naman nito ay si Regan na isang swordsman at ang pinaka-skilled member umano ng Galus Mercenaries. Minaliit muna ng dating Viscount na ito ang batang Lamprobe. Wala lang umano ang mga mage at bago umano nito matapos ang mahinang incantation nito ay nahiwa na nito ng 10 beses si Seika. Pinakita agad ng hambog na lalaki ang bilis nito at sinaksak si Seika. Laking gulat ng mayabang dahil sa isang kisap mata ay biglang nasa likod na nito ang bata, at mabilis na ginamit ni Seika ang kanyang element kaya lumipad ang mayabang palabas ng ring. Pagkatapos ng laban ay nanood si Seika ng mga sumunod na laban. Ang maghaharap sa susunod na round na ito ay ang isang disciple ng isang sikat na sage sa larangan ng water magic na si Foldo. Makakalaban nito si Kyle na parang isang swordsman kung eba-base sa kanyang dalang espada. Si Kyle ay nagpakilalang isang guard ng Legrock Merchants. Nang mag-umpisa na ang laban ay ginamitan kaagad ng spell ni Kyle ang katunggali nitong si Bren, kaya hindi ito makagalaw katulad din ng ginawa ni Seika sa kapatid nitong si Gray. Nakuha nito ang atensyon ni Seika dahil may kakaiba sa teknik nito. Napansin ni Seika na balot ng takot ang mukha ni Bren at ilang sandali lamang ay walang kalaban-laban na sinaksak ito ni Kyle. Nagulat ang mga taong nanonood sa tournament ng sandali at pagkatapos ay biglang nagsigawan sa nakitang hindi maipaliwanag na laban. Naghinala si Seika na ang pagpapakilala nito bilang isang guard ng merchants ay isang pagkukunyari lamang dahil sanay umano itong pumatay. Gamit ang mga Shikigami na pinakawalan niya sa paligid, kaya nalaman ni Seika na isa palang Evil Eye Wielder ang lalaki na kayang mag-cast ng spell sa isang sulyap lamang.
Habang pinapanood palabas ng ring si Kyle ay napatanong sa isip si Seika na pati pala sa mundong ito ay nag-e-exist din ang isang evil eye wielder. Nagustuhan mo ba ang ginawa nating recap? Kung nagustuhan mo ito ay pwede bang palike at subscribe para updated ka sa mga susunod nating video.